Good morning, everyone. Are you blessed today? Oh, praise God. Pwede bang tayong lahat tumayo? Sige po, tayong lahat tumayo. At pwede ba nating palakpakan ang ating Diyos na nagmamahal sa atin? Come on, you can do better than that. You can give your praise, your worship. It is the way you give thanks to Him. It is the way you appreciate His goodness in your lives. O bakit humina? Come on. Oh, glory. Praise the Lord. Amen. Oh, praise the name of Jesus. Thank you, Abba Father. Holy Spirit, we welcome and we acknowledge your presence in this place. You are so good, Lord. It is beyond words can explain. Your goodness is beyond our comprehension. It is beyond or more than we can ever think of, Lord. Sa bawat araw, as we come to meditate on your goodness, Father, we are overwhelmed. And today, Father God, we are here to give you the highest honor and glory. Sapagkat sa bawat araw ng aming buhay, kung bakit po kami nagtatagumpay, napapagpala, naiingatan, is because of your presence with us. Because of your protection, Lord. Maaring yung iba hindi po nila na-acknowledge ang protection na ito. But we, your people, Father, we can feel it every time, every moment, that your protection is with us. Your love is with us. Your favor is with us. Your provision is with us. And even, Father God, for the healing, thank you, Lord, that we are healthy and strong. And every time we gathered on the first day of the week, Lord, this is the joy of our hearts. Sa lahat po ng mga kapatid po naming wala rito, hayaan mo, anuman po ang kanila pong kinakaharap na difficulties ng buhay. We pray, Father, that your love may come to embrace them. Let your love, Lord God, may come to manifest into their lives. At makita po nila na ikaw ay hindi nagpapabaya sa kanila. At ang pag-ibig mo na kanilang maranasan, Panginoon, ay magtulak sa kanila upang sumamba sa iyo. At makisama po sa pagpupuri, pasasalamat sa bawat unang araw ng linggo. Because every first day of the week is a day to celebrate the victory of Jesus Christ, our King. The victory of our Lord is our victory. Kaya't Panginoon, salamat po that you are ushering people into this place to worship you. And we declare, Lord, that even everyone joining online at this time, whatever the needs of their heart, whatever the prayer of their heart, Father, I speak and I declare in the name of Jesus Christ, let healing flows, let healing overflow, let healing take place unto them. Ano man sakit karamdaman, maaaring hindi tinanggihan na ng doktor, tinanggihan na po ng mga manggagamot o Diyos, but in your name, there is healing. In your name, there's provision. In your name, there's solution. And in your name, Father, we live abundantly, victoriously, Father. So I release this in the name of Jesus Christ to you, my sister, my brother, in your home. Receive the power and the anointing of the Lord. I release it unto you right now in Jesus' name. Come on, receive it. Receive your healing. You are healed. You are healthy. You are strong. You are delivered. You have eternal life. You have the Zoe life of God. You have heaven's life here on earth. And I declare that in the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, even for your word today. Thank you, Father, that not only to everyone here in this building, but even to those joining online may come to understand, Lord God, the very solution of every man's problem. Thank you, Father, for the anointing of every word coming out of my mouth today. Magbibigay, O Diyos, ng ganap sakdal, nakasaganaan at kagalingan, solusyon sa lahat ng anumang pangangailangan ng tao. In Jesus' name. Amen and amen. Glory! Woo, praise God! Amen! Glory, glory. Praise the Lord. Before you sit down, you say, sabihin nga ninyo sa inyong katabi, I am victorious. I am strong.
I am healthy. I am forever favored. In Jesus' name. Amen. Praise God. Okay, we can now all be seated in the presence of the Lord. And once again, a very good morning to every one of you. Amen. When we are greeting good morning, because there is good in the morning. Amen. And the Bible says there's only one good, and that is God. Yung pong mayamang lumapit sa Panginoon, ang sabi po ng mayaman ay, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Ang sagot po agad ng Panginoon is, "Why you call me good? There is only one good, and that is God." So ibig sabihin, when we are greeting or saying good things to take place, mangyari sa buhay mo, hindi siya mangyayari without the goodness of God. Sapagkat walang ibang kabutihan kundi ang Diyos. Every good and perfect gift comes from God. So ibig sabihin, lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa buhay natin, we need to recognize that this comes from God, our Father. Kung pangit naman yung nangyayari sa iyo, huwag mong sabihing ibinigay ng Diyos sa iyo yan, sapagkat walang pangit na magmumula sa Diyos. Only good things comes from the Lord. The devil comes to destroy, to kill, to steal. That is the mission of the devil. So, kung merong pangit na nangyayari sa iyo, it is not of God. It comes from the devil. Therefore, God has given you the authority, the power to rebuke every bad things happening in your life. Ito po yung isa dapat na masutunan ng bawat mananampalataya. You must know how to rebuke, cast it out, not to accept bad things happening to you because God has given you authority. Sabihin nga natin, I have the authority. I have the power. And that is the name of Jesus Christ. Amen? That's your power. Hindi mo kinakailangang mag-ayuno ng 40 araw bago ka magkaroon ng kapangyarihan, kapatid. Hindi mo kinakailangang manalangin ng nagmamasel ang pagitan ng iyong kilay, at hindi mo kinakailangang magkaroon ng tulad ng kalyo ng tuhod ng kamelyo bago ka magkaroon ng kapangyarihan. If that is the qualification, then wala pang nagkakalyo ang tuhod dito. Wala ka pang kapangyarihan pagka ganon. And the devil will say to you, you have no power. And if you gonna believe the devil, then you will be defeated. Mga kapatid, ang diablo po ay ama ng kasinungalingan. Lahat ng sasabihin niya, kasinungalingan yan. Amen? Ang lahat naman ng sinasabi ng salita ng Diyos, katotohanan. Kaya, what you need to hear is the Word of God, because the Word of God is truth. And the truth will set you free. So when you receive Christ, you have the power. And when you receive Christ, glory to God, you are washed by the blood of Jesus Christ. At dahil ikaw ay nahugasan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, ikaw ngayon ay banal, karapat dapat kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At dahil diyan, ikaw ay pinanahanan ng banal na Espiritu. Oh, what a beautiful, what a wonderful good news. Could you imagine the devil is trying to pinpoint you of your mistakes, to pinpoint you of your unworthiness and saying that you are not worthy? No? Sama yung mga pagkakamali. Ang demonyo, kailanman bobo yan at sinungaling yan. Amen? Paano ako unworthy sa Lord? Hinahugasan ako ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po ako nahugasan, ako'y pinapanahanan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will not dwell in an unholy, unworthy, unrighteous, wicked place. The Holy Spirit will dwell in a holy place. And the very reason why the Holy Spirit residing in the inside of you is because you are made holy. Amen? Ginawa ka ng Diyos na banal. You are made righteous. Sabihin nga natin, I am made righteous. Sinong gumawa sa iyo? It's God. You receive that gift. And you need to believe that. Christianity is all about believing. Kaya nga ang tawag sa atin is believer. Again, sabihin natin, I am a believer. When you say you are a believer, then anong binibelieve mo?
Ano pinapaniwalaan mo? Yung gawa mo? Of course not. Ang pinapaniwalaan natin, yung gawa ng Diyos sa atin. Kaya kinakailangan malaman natin ano yung mga gawa ng Diyos sa atin. Amen? At kapag po, ano po yung naintindihan mo na gawa ng Diyos sa iyo, kapag ito'y pinapaniwalaan mo, ang anumang pinapaniwalaan ng isang tao, lumalabas po sa kanyang mga labi yan. You want to know what's in the heart of a person? Ano mo nasa puso ng isang tao? Kung ano mo lumalabas sa kanyang labi. Kaya kung ang pinapaniwalaan mo, ang sinasabi ng salita ng Diyos, you can hear it in your ears coming from your mouth. And whatever things coming from your mouth, it is the overflow of the abundance of your heart. Whatever things that is stored into your heart, it will come out to your mouth. Amen? Kaya kapag kinukumusta ka ng isang tao, pag sinabi, ano, kumusta buhay? Ay, naku, eto, lubog sa utang, ang daming sakit, naku, mamamatay na yata ako. Ibig sabihin, yan po ang laman ng puso mo. Di ba? Bagamat hindi totoo yun, pinaniwalaan mo yung kasinungalingan ng diablo na siyang na-inject sa isipan ng tao. Eto, pahirap ng buhay. Eto, ang gulo-gulo na nga ng buhay namin. Nagkakagulo pa sa Senado, nagkakagulo pa sa gobyerno. Eto, may digmaan pa sa ganito. Naku, nadamay na lahat, no? Kaya, mga kapatid, you need to focus on one thing today in our lives. And that one thing is no other than the works of Jesus Christ in our lives. Amen? At kapag nag-focus po tayo sa ginawa ni Kristo sa buhay po natin, dito po natin mararanasan ang buhay sa langit dito sa lupa. We can live heaven here on earth kahit gaano karaming problema ng ibang tao. Amen? You want that? You want that kind of life? Kahit iwanan ka ng lahat, you can live happy with the Lord. Amen. Liwanag ng sinabi ng Bible if God is with you, who can be against you? O di ibig sabihin, ikaw lang at ang Diyos, tagumpay ka na. Huwag ka na maghanap ng kasama. Amen? Pero purihin ng Diyos kapag ikaw nasa katotohanan, lahat ng nasa totoo, sasama sa iyo. Palakpakan natin ang Diyos. Glory! Praise the Lord! Let's go to the message of the Lord this morning, and I entitled our message this morning, Solution to Main Human Needs. So let's continue on our understanding of the human needs. Naisingit lang po kasi last Sunday, yung pong ating pong Mother's Day message. Pero ang ating pong series for today is all about our passion in reaching out those people out there. Gaano kahalaga ang pangangailangan ng mga tao tungkol po sa Panginoon. Okay? So, ano ba talaga problema ng tao? May nakikita ba kayong problema ng tao? Problema ng bansa? Problema ng mga wala sa Panginoon? May nakikita ba kayo? O sarili nyo na lang, may nakikita ba kayong problema ninyo? Pastor, pag umaharap ako sa salamin, ang laki ng problema ko At sabi po ng kasabihan how can you face the problem if the problem is your face? No? So, actually, every human being has a problem. Finances, sickness, relationship, brokenness, self-pity, all negative emotions, conflicts, wars. Meron tayong nakikita na problema na ang lalaki, no? Yung pong basang-basa natin o kitang-kita natin. Pero there are hidden problems of men na hindi natin nakikita, pero nakikita ng Diyos. Lahat ng tao may problema. Nakikita, pag naglalakad ka dyan, makikita mo yung makabahayan po dyan sa paligid. It seems like there's no problem kasi makikita mo, wow, ang ganda ng bahay. Ang gaganda ng mga nakapark na mga sasakyan, bagong pintura, pag lumabas sila, bagong ligo, bagong make-up, bagong chinchanso, bagong sunblock, everything. No? It seems like there's no problem. But you know what? Every human being has a problem. At tayo bang mga mananampalataya dapat makita natin kung ano po yung problemang ito. At bawat problema ay merong solusyon.
Pero ang problema ng tao na nakikita ng Diyos, tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng solusyon. So ibig sabihin, kapag meron ka nakitang problema and trying to find out a solution in another way, hindi po yung kaparaanan ng Diyos, hindi po yung solusyon na galing sa Diyos. Ibig sabihin, they are applying a wrong solution or maling gamot. Ano nakikita niyo kapag ikaw po ay merong sakit pagkatapos inilagay mo na gamot mali? No effect, right? Lalong lumalala. Ang problema mo, LBM. Ay ang ibinigay mo sa kanya, Ponstan. Di ba? Pain reliever. So, ibig sabihin, maling solusyon ng gamot doon sa problema. Now, what is the problem of humanity? And that's what we're going to talk today. You know, humanity faces universal struggles. And Jesus Christ is the exclusive. Sabihin nga natin, exclusive. Pag sinabing exclusive, tanging paraan. Tanging daan. Tanging, bukod tangi. Wala nang iba. Exclusive. And ultimate. Ibig sabihin, wala nang darating pa. Tanging kaparaanan at wala nang darating pa na solusyon for every dimension of human needs. So dahil si Jesus ang solusyon, dapat tayo mananampalataya, makita natin ano ba yung problema, at kapag nakita natin yung problema, ano yung solusyon, at dahil alam natin yung solusyon ngayon, dapat meron tayong lakas, loob, na ibahagi at ipamalita sa tao kung ano ang solusyon. At yan po ang ginawa ng Diyos. There is a problem in man. At ang Diyos po'y gumawa ng solusyon. Now, let's find out what is this problem. The problem is this. We called it the universal human condition. Ano ba yung human condition? Lahat ng tao. Mayaman, mahirap, nakapag-aral o hindi, nakatira sa western part of the world or nakatira dito sa Asia o saan man siya, meron pong universal. Pag sinabing universal, pare-parehas na problema ng tao. And what's that problem? Ito po yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 12. Nung panahon na hindi pa kumikilala tayo, hindi pa tayo kumikilala sa Diyos, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Talking to the Gentile, and we are Gentiles. Noon, nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. So every Gentile, not Israel, actually even Israel, there's a problem. There's no difference. According to Romans chapter 3, verse 23, there's no difference. All have sinned and fall short to the glory of God. Hindi ko lang nailagay dyan. Romans 3:23 says, lahat nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian, or in other words, sa pamantayan ng Diyos, sa passing grade ng Diyos, hindi nakaabot ang tao doon sa pamantayan ng Diyos, at walang pagkakaiba. Yung pong salita na walang pagkakaiba, mapahudyo o hentil, parehas na hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, at yan po'y napakalaking problema ng sangkatauhan. And that's the reason why there's a lot of religion coming out there trying to reach out God with those rules and regulations of religion, do's and don'ts. At marami pong mga grupo na itinuturo sa mga tao ang pagiging mabait upang nang sa ganon sila'y tanggapin ng Diyos. Kaya nga po dito sa atin, there's a lot of teaching people how to be good. Doon pa lamang po sa elementary, nung kami po ang elementary, ang tinuturo sa amin is good manners and right conduct. We are teaching people to have a good manners and right conduct. At pagdating naman sa high school ngayon, ay tinuturo po yung edukasyon sa pagpapakatao. At pagdating naman po doon sa kolehiyo, ay tinuturo po yung personality development. You need to develop your personality. Para nang sa ganun maging makaaya-aya ang dating mo. But you know what?
ang tao kapag hiwalay sa source of all good, source of good conduct, source of righteousness, source of holiness. Kapag hiwalay ka sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng katwiran, you cannot produce righteousness. You cannot produce good manners if you are cut or you have no relationship from the source of all goods. At yan po ang problema ng tao. Ang sabi, hiwalay sa Diyos. Nabubuhay kayo sa mundo na walang Diyos at walang pag-asa. Yan ang kalagayan ng taong wala sa Diyos. Pero siyempre, kayo na naririto ngayon at nanonood, dahil kayo nakipag-isa na kay Kristo, kayo ay nabubuhay na may Diyos at punong-puno ng pag-asa. Palakpakan natin ang Panginoon. And what's another problem? Romans chapter 5 verse 12. Another problem, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. So, pag sinabi pong kasalanan pumasok, it's not about your doing. It's not about your action. Kasi more on kasi na ating pong pagkaunawa sa kasalanan ay yung ginagawa ng tao. Well, what you did, if you are doing wrong, like pumatay ka, di ba? Nagmura ka, gumawa ka ng kasalanan, nagnakaw ka, nangalon niya ka, everything. Lahat yan kasalanan. But that is an action of sin. Ang tunay na punot dulo ng lahat ng kasalanan is the sin that enters into the world. Speaking to a noun sin. Pag sinabi nating noun sin, it is the person. It is the one who controls the body of sin. Kaya nga po, yung old life ng tao na wala kay Kristo, yun po yung tinatawag na pumasok dito po sa Romans chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. And who's that man? Adam. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Okay, tingnan natin ha. Nilikha ng Diyos ang tao na very good. Walang kasalanan. Perfect. No sin. No sickness. No death. Kung walang kasalanan pumasok kay Adan, walang kamatayan. Pero nung pumasok ang kasalanan, according to Romans chapter 5 verse 12, pumasok ang kamatayan. And that is the reason why ang tao po'y namamatay. At ang kamatayan ay hindi lamang po yung pagkalagot ngayon ng hininga, kundi yung kamatayan kasama po doon ang lahat ng kagulumihanan na nangyayari ngayon na nakikita natin sa mundo. That is the symptoms of sin or the result of sin na pumasok sa mundong ito. Okay? At ang sabi niya, ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya nga po yung kasalanang may daladalang kamatayan, may kademonyohan talaga. Pumasok sa mundo. And that's the problem of men na hindi po nakikita ng mga tao at hindi po nireresolbahan ng gobyerno. Actually, hindi yan nireresolbahan ng gobyerno kasi nga po ang gobyerno, ang kanila pong ginagawa ay resolbahin lang yung mga krisis na pansamantala o pangmundo na problema. Hindi nakikita ng gobyerno yung pong problema na nakikita ng Diyos na ito po'y walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Kaya magkaiba po ang solusyon na ginagawa ng gobyerno. Ang problema ng gobyerno, sinusolusyonan ng gobyerno. O meron ba tayong fuel dyan, diesel dyan na magagamit para sa pang ilang buwan? O meron tayong stock, pang 3 buwan. Yung iba naman, pang 7 buwan. So ibig sabihin, kampante sila. Kahit lumipas ng mga ilang buwan, meron pa rin stock. Pero kinakailangan, habang dumadaan ng mga buwan, meron pong may dadagdag na stock. So, meron bang pagkain dyan? So, ang sinusolusyonan po ng gobyerno ay yung pong pagkain, yung pong energy, yung pong kailangan ng tao, pansamantala. And it seems like, kapag ang isang gobyerno po'y marami silang pagkukunan ng pagkain, ng enerhiya, everything, it seems like that government is, wow, maalwan, wow, mayaman, wow, bansang pinagpala. But you know what? That blessing is just temporal. Lahat tayo, lahat ng tao ay mamamatay. Ang sinolusyonan ng Diyos nung siya'y dumating dito ay yung pong problema na dala ng kasalanan. And that is death eternally, separation from God. Dahil dito, sabi yan, nung pumasok po ang kasalanan, dahil dito,
Lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Okay, nakikita na yun yung problema ngayon? Lahat nagkasala. At dahil ngayon lahat nagkasala, mayaman, mahirap, everyone needs to receive and accept the solution of this problem. Kailangan makita ng tao to. At praise God, you are an agent of God's solution to man's problem. Lahat kayo dito. Lahat kayo nagiginig. Lahat tayo. Kinakailangan ahente tayo. Ibig sabihin, tayo po'y tagapagdala ng balita kung ano po solusyon ng Diyos sa problema ng tao. Gusto ko mong makita, the root of the problem. What is the root of the problem? Sin separates humanity from God, resulting in a pervasive brokenness across all of life. This is the problem of men. And what are those symptoms? Regardless of culture or status, man universally battles with. Ito po yung mga battles natin, o battles ng mga tao. Actually, even we Christians, no? Sometimes we have battles on this. Spiritual death. Of course, tayo, wala na tayong spiritual death. We are spiritually alive. Sabihin nga natin, I am spiritually alive. If you are not in Christ, you are spiritually dead. Ephesians chapter 1, o chapter 2, verse 1 and 2. Ang tao po na wala kay Kristo, patay. Like a living zombie, o zombie, di ba? Wala. Buhay ka, pero hiwalay ka sa Diyos, patay ka. So that's the problem of man. Ano po yung mga symptoms na yon? Spiritual death, separation from the Creator, and a lack of eternal hope. Alam po ninyo yung spiritually dead person, they are not desiring for spiritual matters. Spiritually dead person, they are not desiring for God. They have no hunger and they have no desire to worship the Lord. Why? God is a spirit. And because God is a spirit, those who recognize Him must worship Him in spirit and in truth. O sino ngayon sasamba sa Diyos, sa espiritu at katotohanan? Sila na naipanganak sa espiritu. Sila na kumilala kay Kristo bilang solusyon ng Diyos sa kasalanan. Kaya po tayo, ikaw, ako, nung pong nabuksan ng ating kaunawaan, tinanggap po natin yung kaparaanan ng Diyos, nagkaroon tayo ng buhay. We become alive. And because of that, since that we are born of God, born in the Spirit, we become a member of God's family. We receive life. When you receive Christ, you receive life. And that life is the life of God. And that life is Jesus Christ. He is the life. Ang tao po na tumanggap ng buhay ng Diyos ay merong hangarin, naghahangad na sumasamba ngayon sa Diyos. And that is the reason why you are worshiping God. Ang tao pong buhay sa Espiritu, hindi po siya masaya na hindi sinasamba ang Diyos. Hello? Mabigat sa Kanya. Maybe you're trying to find out how to relax yourself pag ikaw ay buhay sa Espiritu. At kapag ikaw po'y buhay sa Espiritu, tinanggap mo ng Panginoon. Kapatid, pagka ikaw ay naghahanap ng ibang kaparaanan para maging masaya, at yun po yung paraan ng mundo. Relaxation dito, relax dyan, everything, going around, of worldly things, trying to enjoy yourself. But you know what? Hindi ka mag-enjoy. Sapagkat ang tunay na kagalakan ng isang taong ipinanganak sa Diyos ay ang sumamba sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, sumayaw sa Diyos, at nag-aaral sa salita ng Diyos, nagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon. Ipinapahayag na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ang solusyon ng lahat ng pangangailangan ng tao. Every time you speak
on Jesus, what Christ has done at the cross, doon po lumalakas ang isang taong mananampalataya. And you know what? The more you involve yourself in the ministry of the Lord, the more that you are joyful. Amen? Subukan yung pero wag nyo nang subukan na. Pero yung po mga nakasubok na, lumayo ka sa Panginoon. I tell you, ako nasubukan ko. Nawala po ako sa paglilingkod for 2 years. I tried everything. I have money. And I look for, enjoyment of life sa lahat ng uri. There's emptiness. There's no joy. Naibalik lang ang kapayamaan at kagalakan ng buhay ko na ako po ay nanumbalik sa Diyos at nakapanumbalik ako sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos. The grace of God accepted you no matter who you are. Ang nakikita po ng Diyos kapag nandyan po ang biyaya ay yung pong buhay ng kanyang anak sa buhay mo. Yung pong nilinis ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ayan mo yung buhay. Kaya kapag kapatay po, spiritually dead, ang spiritually dead, walang paghahangad sa mga spiritual na bagay at hindi rin sila nalulungkot kapag kahit di sila nag-church. Kahit di nagbabasa ng Bible, di nagpe-pray, hindi sila nalulungkot. Bakit? Wala namang ikalungkot kasi nga wala namang espiritong nalulungkot sa kanila. Di Pastor, mas maganda pala yung walang nalulungkot, Okay, pwede lang, temporarily. Pwede hindi ka nalulungkot, pero sabihin ko po sa inyo, lahat ng tao, there is something empty in the inside of their heart looking for something. Ang tao po na kahit gaano karami ng mga bagay na material sa mundong ito, there is always an emptiness in their heart because every human being, meron pong room sa puso ng isang tao na siyang tanging makapagbibigay lamang po ng satisfaction sa buhay kapag na-fill upan yung room na yon. And you know what's that room? It is the room of God. It is the room of the life of God. Kaya ang tao kahit na siya po ay punong-puno ng mga bagay na material sa mundong ito, sa kanila pong pag-iisa, there's always an emptiness. They're looking for something. At yan po ang dapat na makita ninyo why people need this solution of God. So another symptoms, emotional turmoil, anxiety. Mas maganda pa sana yung anxiety, pero anxiety. Pag sinabi nating anxiety, it is the problem in the mind thinking over and over for something na hindi mo kayang abutin kung anong solusyon. Ang dami mo nang ginawang pag-iisip, natuyo na lang at napiga na lang yung isipan mo. Wala pa ring naisip na solusyon. Ang tawag po doon anxiety, hanggang tulala ka na lang. Talo mo pa yung drug addict na nakaratrat ng 3 kilong bato. Diba? Fear, guilt, and a lack of inner peace. Yeah, yan po yung problema ng tao. You know that? Minsan nalulungkot po ako kapag minsan nakapanood po ako ng reels, yung mga short videos po in America. That sometimes we are, envying, nag-iagkaroon tayo ng envy, ang sarap ng buhay ng mga nasa Amerika, no? Sana kung nandun ako sa Amerika, saya-saya ng buhay, no? Pero kapag pumunta ka doon, ang daming mga ang daming mga homeless, natutulog sa kalsada, nanginginig sa lamig. You know what's the reason? Sila po ay nalulung sa droga. Nalulung sila sa pinagbabawal na gamot. At eto sila ngayon. Nabubuhay sa isang masagana at mayamang bansa, and yet they are in turmoil.
They are in suffering. What's the reason? Lahat ng ito ay bunga ng kasalanan. Pagkawalay sa Diyos. And in relational conflict, ayan, broken marriages, unforgiveness, societal division. That's the symptoms of sin. And even physical temporal struggle, sickness, poverty, and the ultimate reality of death, kamatayan. Ito po yung pinakamatindi sa lahat. Listen, kapag ka ang inyong mga mahal sa buhay namatay na walang relasyon sa Diyos, there's no more solution for them to have eternal life. Kahit anong panalangin po ninyo. Kahit anong alay po yan. Kahit anong pamisa pa yan, kahit special or ordinary man yan, there's no more way for a person to get to heaven and to have eternal life if they died without Jesus Christ in their life. Kaya huwag mo nang ipanalangin na maligtas sila kapag sila po ay hindi tumanggap. If you really concerned about the future of the life of your relatives, your loved ones, share to them the solution of God habang sila nabubuhay. And tigas ng ulo nila, pastor, hindi talaga nakikinig eh. Kumot mas marami silang pera kaysa sa akin. Don't stop sharing. The Bible says, I will not allow my words being spoken to return to me void. Ibig sabihin, bawat salitang ipinapahayag natin, hindi po babalik sa atin na walang kabuluhan. Hindi babalik sa Diyos na walang kabuluhan. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kahit sabihin mo na wala kang pera, hindi ka nakapag-aral, ikaw ang pinakamababang uri ng tao sa inyong pamilya. Ikaw yung hindi nila inirerespeto, but when you speak the Word of God, hallelujah, there is power, there is life in the Word of God. Kahit na tumatanggi sila, kahit na parang hindi sila nakikinig, parang ang tigas-tigas ng puso nila, pero sabihin ko po sa inyo, kapag ikaw ay nagsalita, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay kumikilos, sapagkat when you speak the Word, the Holy Spirit will move, at sa kanilang pag-iisa, doon nila marirealize, tama yung sinasabi mo, hanggang sa isang araw, malambot na ang puso nila, at sila na ngayon ay makasama mo sa pagsamba sa Diyos. If you stop preaching and sharing the Word of God to them, then the devil will continue to enslave them. Mga kapatid, kahit nakikita mo na parang walang nangyayari, don't stop. Share to them. Why? Because this is the only solution of God. No other way around. So that's the problem of men. Tingnan natin yung futility of human solution. Pag sinabi nating futility, this is the false prophets or yung maling paraan ng tao. Akala ng tao, yung paraan nila, yun tama. And what's that way of man? Sabi po ng Kawikaan 14:12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa totoo lang po, ang tatalino ng mga tao, no? Kapag sinisharean mo, talino sila. And that's the reason why the Lord doesn't want people to be wise. Alam niyo ba kung bakit pinagbawal ng Diyos ang tao na kumain ng bunga ng punong kahoy? Bawal bang maging matalino? Of course not, hindi bawal. Eh di ba sabi ng ahas, kapag kakain ka ng puno ng bunga ng kahoy na to, tatalino ka. Eh bakit pinagbabawal ng Diyos? Kasi ganito, kapag ikay matalino na, you are no longer depending on God. You depend on your own talino na. And that's what happened to many people nowadays. They are depending on their own wisdom. It seems like mas matalino pa sila ngayon kaysa sa Diyos. At yan nga po ang nangyari nung nagkasala ang tao, tumalino ang tao, gumagawa na sila ngayon ng sarili nilang paraan para maabot ang Diyos. Or maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kaya sana po sa mga nakikinig, walang nakakain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal. Dahil kapag nakakain ka, mas matalino ka kaysa salita ng Diyos. Sa akala mo. Sa akala mo lang naman yun.
Jeremiah chapter 2 verse 13 says, dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Ano ang kasalanan? Una, tinalikuran nila ako. Ako na bukal ng nagbibigay buhay. At pangalawa, humukay sila ng mga balon. Ibig sabihin, gumawa sila ng sarili nilang paraan. Could you imagine? That's the problem of men. Si Lord ang siyang pinagmumulan ng tunay na buhay. Ang sabi diyan ay bukal ng nagbibigay buhay. God, the source of life, the fountain of life. Tinalikuran nila yung fountain of life at naghukay sila ng sariling balon. Naghahanap sila ngayon ng tubig mula sa balon. And that's the problem of men. Tinalikuran nila ang Diyos. Kaya people now, all over the world, there's a lot of religion. Religion is all about teaching people how to reach God. That's religion. Kaya pag titingnan mo ang religion, parang wala namang masamang religion kasi lahat sila nagtuturo po ng mabuti para maabot ng Diyos. Kaya lang po, ang Kristyanismo ay nagtuturo kung paano tayo inabot ng Diyos. Magkaiba po yung ikaw yung umaabot sa Diyos at yung ikaw yung inabot ng Diyos. Amen? Makikita niyo yung kaibahan? Ang religion, tinuturuan ng tao para abutin ang Diyos. Ang Diyos naman, ang Bible, nagtuturo kung paano ang paraan ng Diyos para maabot ang tao. Okay? So if you are in religion, you are trying to reach God. With what? With your own doings, with your good works. That's the way of people, that's the way of religion. They're trying to reach God with their own way. Kaya, ang dami nating maririnig na, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo to, gawin mo yan. Upang nang sa ganon, umabot ka sa Diyos. But people are trying to reach God. But the problem is this, yung pong sinabi po ng Bible in Romans 3:23, walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Parang palaka na nahulog sa balon. Nung araw, wala pang ano ba tawag dito? Yung sa balon namin. Pag nahulog na palaka, ganun ng ganun yung palaka. Sa tingin niyo makakalis yung palaka ron? Lalim? Hindi, di ba? Hindi, pastor. Mali bang nanggalin mo yun doon? Tama? Ganyan po ang tao. They're trying to reach God. But the good news is this. God reached out men by giving His Son, Jesus Christ. The only thing you need to do now is to believe and receive. Hallelujah! Kaya lang, paano nga sila tatanggap? Paano nga sila maniniwala kung hindi nila napakinggan? Kailangan mapakinggan muna nila. Kailangan matanggap muna nila. Kasi ang hirap pong paniwalaan yung isang bagay na hindi mo naririnig. Kaya nga po ipinapaunawa sa atin ngayon na nandito upang sa ganung paglaunawaan natin, glory to God, in season or out of season, we have to go everywhere and share Jesus is the solution of every human's problem. Hallelujah. Glory to God. Anong problema ng tao? Self-reliance. Trying to overcome deep-seated issues through sheer willpower or personal discipline. Materialism, yan. Ang problema ng tao, materialism. Akala nila dahil sila po'y may position, mayroong property, may kapangyarihan, then they are safe. They're trying to they're seeking fulfillment in wealth, in position, possession, or career, or success. That's the problem of man. Kaya dito po sa mundo na kinalalagyan natin, the more that you are in a position, the more that you are in power, the more that you have the so-called human knowledge, and the more that you have the possession o ari-arian, it seems like ikaw ang tama, ikaw ang dapat mapakinggan. Mga kapatid, walang makapagliligtas na kayamanan. Actually, ang ganda nga po yung po sa Matthew 19 ba yun, yung isang mayamang binata na lumapit sa Lord. Tinanong niya sa Panginoon, Lord, ano pong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin, yung binatang ito na mayaman,
na merong posisyon, alam niya, yung kayamanan niya, yung posisyon niya, hindi makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ayan ang dapat nating makita, pag-pray natin sa mga leaders po natin sa bansang ito. And to pray that God will open their mind. And I do believe na binuksan na ng Diyos ng kaisipan ng mga tao sa mundong ito, maging sa ating pong mga leaders sa bansa po natin. Ang kailangan na lang natin ay maging matapang, na ang tapang na yan ay may karunungang galing sa Diyos, with the love of God, to speak with clarity, to speak with boldness, to speak with wisdom, the way of God and the solution of God to people. Makikiisa po ba kayo sa pagpapahayag na ito? Ha? What's the problem? Philosophy or religion relying on moral codes or human wisdom that can modify behavior but cannot change the heart. Alam niyo ba na pwedeng nagbago ka pero yung puso mo hindi nagbago? Parang aso lang yan eh. Yung aso, kahit dinamitan mo yan, turuan mong mamalengke, turuan mong magbilang, no? Sinumberoan mo, nilagyan mo pa ng lipstick, o kinuntikskan mo pa. Lahat-lahat. Uy, mukhang tao. Ay, ang galing, ano? O, ang galing, namamalengke pa, di ba? Ang tanong, yung aso, tao na ba? O, aso pa rin. Actually, yung sulat ni Rizal nun, yung sa may El Pelobistorismo ba yun, o dun sa sabi niya yung gorilla, kahit dapitan mo ng abito, gorilla pa rin yan. Di ba? Kaya siya pinatay ng mga praile kasi pinapatamaan. Sabi niya, kahit na, pag dinamitan mo ng abito yan, gorilla pa rin yan. Bakit? Your outside appearance cannot change your inside reality. So we need a transformed heart. And the only way for our hearts to be transformed is through our Lord Jesus Christ. So ano pong resulta ng mga bagay na ito na ginawa tao? This ultimately leave humanity thirsty as they fall to address the root spiritual condition. Ano po ibig sabihin yan? Ang tao, habang sila po'y naghahanap at naghahangad ng mga bagay na material na palabang itong solusyon ng kahirapan sa buhay, naghahanap sila ng mga bago pong discover kung ano po ang makapagpapahaba ng buhay, makapag-aalis ng mga sakit at karamdaman sa katawan, habang sila po'y naghahanap dito at naghahanap ng kagaligayaan sa pamamagitan ng mga material na bagay at finances, habang nagkakaroon sila rito, lalong lumalalim yung kanilang spiritual hunger. Lalo nilang nakikita na hindi ito ang solusyon. Katulad ni Solomon na nagkaroon ng lahat ng yaman, napakaraming ginto, napakaraming asawa. Sabi niya, hinanap ko ang kaligayahan sa lahat ng kaparaanan, sa mga babae at sa lahat. Ako'y matalino na lahat ng hangarin ko'y mapapasa akin, pero nadiscover ko walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Wala. Ano po ibig niyang sabihin? Hinanap niya ang kaligayahan sa lahat ng aspeto ng buhay, kayamanan, karangyaan, posisyon, pero walang nakapagbigay sa kanya ng tunay na kagalakan. Pero ang tatay niyang si David, sabi niya, sa presensya mo ay puno ng kagalakan. Hindi nahanap ni Solomon ang kagalakan, ang tunay na buhay sa mga bagay sa mundo. Kahit sa babae, kaya siya nag-asawa ng 1,000 kababaihan. Wala, kahit yung pinakamagaganda at pinakamayaman, pinakamababago, pinakasexing mga babae sa kanyang kapanahunan, hindi nagbigay sa kanya ng tunay na kagalakan. Pero si David, nung nahanap niya ang presensya ng Diyos, sabi niya, in your presence is fullness of joy. Ito pong ibabahagi natin sa mundo. Is the need of human being. Hallelujah. So Jesus Christ, the exclusive and ultimate solution. Sabihin nga natin, Jesus Christ, the exclusive and ultimate solution. Sabi ni Lord, John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. You want to go to Father? There's no other way. Hindi po katulad ng mga pagkakaalam ng iba na Jesus Christ is one of the best way. No! He's not the best way. He is the only way. Pag sinabi natin only way, there's no more way. Kumbaga sa pupunta ka sa Amerika, halimbawa, eroplano lang na Cebu Pacific ang makakapunta doon. Wala nang ibang eroplano, walang barko. Ibig sabihin, walang option kundi dito ka sumakay. You want to go to heaven? You want to come to God? You want to get eternal life? You want to get a peaceful life? There's no other way. Exclusively, you can have that in Christ Jesus. So ano ibig sabihin nito? Tanging si Kristo ang kailangan ng lahat ng tao sa buong mundo. And you must be bold enough with wisdom to speak Jesus to people. Gawa, chapter 4, verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sabagat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Aliwanag. And I tell you, church, if you really believe this, hindi ko ikakahiya si Jesus. I will celebrate with those who already received Christ. Pero hindi po tayo titigil sa tinanggap lang natin ang Panginoon. You need to share it to people, especially to your loved ones, to the members of your family. Pray for them. Share Jesus to them. He is the solution. Jesus bridged the gap of sin through His death and resurrection, offering eternal life and restoring our relationship with God. Ang sarap po na ma-restore yung relasyon ng tao sa Diyos. Na-picture nyo ba sa mind nyo? Minsan ako'y nagme-meditate. Ang sarap ng buhay ni Adan at ni Eva nung sila'y hindi pa nagkakasala. Ka-fellowship nila lagi ang Diyos. Have you pictured that in your mind? What a beautiful life. Hindi sila namang problema nung lulutuin nila, nung kakainin nila. And they are not fearing that because there's no death yet entered in the world nung hindi pa sila nagkakasala. Hindi mainit. Walang laninyo, walang laninya. Walang bagyo, walang problema. Walang brownout na pinoproblema. Just enjoying the goodness of God. Lahat. Every time tumingin sila, everywhere, they can see and they can feel the goodness of God. Alam niyo, one time I'm meditating on that. Ngumingiti ako. What a beautiful life. And you know what the Lord says to me? Higit pa dyan ang buhay na nirestore ko para sa inyo. Oh, what a wonderful and beautiful day will be, my Lord. Kaya nga po minsan kapag dumadaan po sa wall ko po yung kanta ng yung mga negro na this world is not my home. I'm just a passing through. Ibig sabihin, sa mundong ito, hindi ito ang tahanan ko. Ako'y dumadaan lang sa mundong ito. Kaya mga kapatid, huwag yung angkining tumira dito sa mundong ito. Heaven is our home! And there is a very good place that God prepared for us. He is the emotional solution. He is our peace. In this world, sabi ni Lord, in this world, sa John chapter 16, sabi niya, in this world, you have tribulation, but in me, you have peace. Amen? Oh, glory to God. Kaya dapat maramdaman mo, maranasan mo yung peace na yan. He offers peace that surpasses understanding and removes the heavy burden of guilt and shame. Kaya mga kapatid, be at peace. Kung meron mo mga kabigatan o mga akusasyon ng tao sa iyo, that now that you are in Christ, be at peace. The Lord is smiling at you always.
He loves you. Ang sarap mong sa piling at pakiramdam na alam mong may nagmamahal sa iyo. Amen? Alam niyo ba na kahit na anong estado ng buhay mo, anong kahirapan, kahit may edad ka na, once na naramdaman mo may nagmamahal, nagpapahalaga sa iyo, lumalakas ka, gumaganda ka, gumagwapo ka, nagbo-blooming ka. Pastor, yung hinahanap ko hanapin mo sa Diyos. Mahal na mahal ka niya. He is the relational solution. Love. Ang dami po tao, naghahanap po ng pag-ibig. His commandments to love one another, empowered by Spirit, heals brokenness, fosters forgiveness, and unifies communities. The love of God. Actually, we cannot really demonstrate, and we don't really know love without God in our lives, because without understanding the love of God for us first and foremost, we cannot understand the real meaning of love. Because we love because He first loved us. Siya muna. At ang tunay na pag-ibig ay ito, yung pagbibigay ng Diyos ng Kanyang anak sa atin. Kaya kapag hindi mo naintindihan yung pagbibigay ng Diyos ng Kanyang anak sa iyo, hindi mo naintindihan ang pag-ibig. As sabi po ng 1 John chapter 4, this is love. He gave His Son for you. That is love. Kaya every time you look at the cross, nakikita mo yung binigay ng Diyos sa iyo. That's the demonstration of God's love for you. Kaya nga, bakit may cross tayo? Just for us to be reminded that God loves us. He gave His darling, the very best for you. The solution. Glory to God. So ano pong response natin? We believers' response and application. Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigit ang lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Church, salamat sa Diyos na kalapit na kayo, pero when you look around, ang dami pang tao. There's a lot of people out there. They run to and fro. They go anywhere else. They don't know where to go. Ang daming tao dyan na dapat kailangan nating maturuan, sapagkat yung pong mga tao na nandyan po sa paligid, para sa kanila, mabuhay lang sila ngayong araw na ito. Magkaroon lang sila ng stocks na pagkain sa loob ng isang buwan. O di kaya yung iba meron pong laman yung account nila na meron po silang buffer ng finances pang 3 buwan o 2 buwan. Yan pong nasa isip ng tao, puro panlupa na solusyon. Hanggang hindi nila nakikita po yung problemang ito na nakikita ng Diyos, at hindi po nila tatanggapin, at hindi po nila paniniwalaan, hindi nila papahalagahan yung solusyon na binigay ng Diyos. Mga kapatid, it is you and me ang siyang nakakaunawa sa problemang ito ng tao, at gusto ng Diyos na malaman ng lahat ng tao. Again, when it comes to needs, according to Philippians 4:19, mula sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin po, needs ng tao, si Jesus po ang solusyon. Sa anumang problema ng tao, si Jesus ang solusyon. So acknowledge the need, my friend. We need to admit our inability to fix our life's deepest problem of your own. Dapat ma-admit nila yun. May pakita natin sa kanila. And everyone should surrender to the Lordship of Jesus Christ. They need to invite Christ to take control of every specific area of their life. Finances, emotion, relationship. And we need to walk in daily dependence on God. Commune with Him through prayer and immerse yourself in the transformative truth of God's Word. Ang sarap pong mag-aral. Minsan po ako po yung nag-aaral sa salita ng Diyos. I am preparing yung pong mga series natin, Bible study, and even here, and even our
cell groups about seeing Jesus in every pages of the Bible. Habang inaaral ko to, I'm going deep in understanding who Christ Jesus is. Wow! You get in love. Habang na-in-love ka, lumalalim yung ugnayan mo sa Diyos. Napapanganga ka. Napapamangha ka. What a beautiful Jesus that we have. Kaya pala yun ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya pala sinasabi ng Bible na Jesus is the greatest gift of God for you and me. Kasi kung hindi mo maintindihan na si Jesus Christ ay greatest gift, hindi mo maintindihan kung sino siya, ano siya, at anong ginawa niya, at anong meron siya, at sino siya bago pa man likhain ng Diyos ang mundong ito, at paano na likha ang mga bagay na sa mundong ito, kapag hindi mo naintindihan, hindi mo papahalagaan si Jesus. Pero si Jesus ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Mga kapatid, kapag naintindihan mo ito, you're gonna amaze with God. Masasabi mo, Father, you are amazing God. I love you, Lord. Doon ka lang makakapagsambit ng totoong, I love you, Lord. I praise you, Lord. Doon ka lang makapagsambit ng salitang, I thank you, Lord. At kapag naintindihan mo ito ngayon, yung paglilingkod mo totoo. Ang paglilingkod mo totoo. Hindi ka ngayon naglilingkod dahil naitulak ka lang o di kaya gusto mo lang magpasikat. Naglilingkod ka out of the overflow of your thanksgiving to God. At hindi ka maapektuhan kahit na anong sinasabi ng tao sa iyo. Why? You have personal relationship with God. You have personal knowledge of God. You have personal knowing, intimacy with God. You know how much He loves you, and now you love Him in everything you do, my friend. People need the Lord not just to secure their eternity, but to transform their present. Mga kapatid, I pray that every one of you joining online and even every one of you here in this building, young people, nanay, tatay, lahat tayo. Every day of our lives, magkaroon po tayo ng increase of passion in sharing the gospel to people. With love. Pray with boldness. Speak the word with boldness. And usher them, tara, kilalanin natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. And this is my prayer. Father, in the name of Jesus Christ, I pray, everyone listening to the message today, that people need the Lord. Hayaan mo, Panginoon, na kung anong tibok ng puso mo, siyang maging tibok ng puso namin. Hayaan mo, Ama, na mabuksan ang kaunawaan ng lahat ng tao na nakikinig ngayon. At maging kabahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita, ang Great Commission. Kaya pala kung bakit tinawag na Great Commission ng mabuting balitang ito, sapagkat nais mo ng lahat ng tao ay makaunawa. Kung bakit na tinawag na Great Commission, sapagkat ito po yung mission na siyang tanging solution, exclusively and ultimate solution for human needs. Father, we pray na sa lahat ng kapanahon, na sa lahat ng in every means, Lord, we can preach and share your word. Araw-araw, Ama. Wala pong lilipas ng araw na hindi po namin may bahagi ang iyong salita. At lahat po ay mag-participate. Ang mga kabataan ay magpa-participate, ang mga nanay ay magpa-participate. At maging po, Panginoon, lahat ng mga talento namin ay magagamit, O Diyos, para po pangunahan ang iyong mga anak sa pagsamba sa iyo. Maging po yung mga financially increased namin the blessing, Lord God, we recognize that all the blessing comes from you. We worship you, Lord, with our blessings, with our increase, with our finances. Upang nang sa ganun may magamit, Panginoon, sa pagpapalaganap na yung salita. Father, we pray, everyone listening have the heart of participating in preaching and proclaiming the gospel. And thank you, Father, for the provision to the needs of this ministry of ever-increasing Grace Christian Church. Hayaan mo, Ama,
na patuloy na may pahayag, O Diyos, ang iyong dakilang biyaya sa lahat ng mga tao. And even to every churches, Lord God, all over Candelaria, all over Quezon, all over the nations, O God, and even to our OFWs, we pray for them. Thank you. Thank you. I bless everyone in this building in Jesus' name. Lahat nga tayo tumayo at sumamba sa Diyos. Come on, let's worship the Lord.